Hello mga mom and sir! Welcome po kayo sa aking channel, ang Mom Flourish Channel. For today's video, pag-usapan po natin ang sitwasyon ng marami sa mga love team sa Kalingap. Pero bago po natin pag-usapan yan o isa-isahin yan, mangyari lamang po na kung hindi pa po kayo nakaka-subscribe sa aking munting channel, pakisubscribe po at syempre po, patuloy pa rin nating suportahan ang ama ng Kalingap, Kuya Val Santos Matubang, Ate Edna Vlogs, Kalingap Rob, Miss Jackie Tapia Matubang. At ang lahat po, please, ng mga charity vlogger na totoong may paglingap sa mga kababayan nating mga kapuspalad. So, ayun na nga po, nakakalungkot lang ang mga nangyayari sa iba sa mga love teams. No? Although hindi naman lahat, pero nabanggit ni Kalingap Rob doon sa live niya na tila maglelaylo siya sa mga love teams. Kasi nga, medyo parang hindi na nga naman maganda yung nangyayari na kung minsan nakakalimot ang mga supporters na kung hindi dahil nga naman sa kanyang, sa kanyang pag-iisip, sa kanyang mga ideas, wala naman tayong mga love team na kakaaliwan, panoorin. Pero ang nangyayari sa bandang huli, kapag hindi na ibigay yung gusto nila, masama pa ang Kalingap, masama pa si Kalingap Rob, di ba? Ang nangyayari, nawawala yung loyalty nila sa Kalingap na pupunta na doon sa love team na kanilang sinusuportahan. Ang hiling lang naman ni Rob, kahit 50-50 na nga lang di ba? So, ang unang love team na parang, syempre, nakakalungkot kahit nasabihin natin na pamamahinga lang o panandalian lang naman na hindi mapapanood ay itong ang Jomcar. Kasi nga, lately, naku po, ang dami ng mga toxic na mga commentators, di ba? Hindi natin, hindi ko pwedeng sabihin na legit nga bang Jomcar fans yun, di ba? Minsan kasi, maaaring pinapasok din yan ng mga anti-Kalingap tapos di ba magkukunwaring mga fans ng mga ganito at ganyang mga love team, lalo na ang Jomcar, napakasikat niyan, di ba? So, pero hindi rin naman natin maalis talagang may mga toxic fans talaga na o mga supporters, at maging may mga sponsors din, pero hindi naman natin nila lahat na talagang parang kinakailangan sila yung masusunod, di ba? Parang ang gusto nila mangyari, huwag nang pakinggan si Kalingap Rob. Sila na lang ang sundin. Mabuti na lamang ang Jomcar, tulad nga na sinabi ni Kalingap Rob, ay talagang loyal at nananatiling tapat sa Kalingap. Especially si Jomar K-Boy siya. Kaya yung mga Jomcar, siguro, bagamat nakakalungkot, lalo na yung mga fans na syempre yung mga yan isang linggo lang na hindi nila mapanood yung kanilang mga favorite love teams, talagang tanungan na tanungan yan, di ba? Pagpapasok lang sa live ni Kalingap Rob, kahit kaka-vlog lang dun sa kanilang mga sinusuportahan, sasabihin kailan ang upload ng Jomcar, kailan ang upload ng Edsy, ng Mikris, etc. etc. di ba? So, lalo pa ngayon, ito ang Jomcar, mamamahinga muna. Pero, di bale, mga Jomcar, hindi naman, nandiyan pa rin naman si Carla. Sabi naman ni Kalingap Rob, iba-vlog. Patuloy pa rin niyang iba-vlog si Carla. And of course, si Jomar naman ay nasa K-Boys. May channel siya. Kaya, doon na lang muna tayo manood, kay Carla. Solo-solo muna, Carla, tsaka si Jomar. Tsaka makakabalita pa rin naman tayo dyan ng mga, mga pangyayari, mga happenings sa kanila. Yun nga lang, hindi muna natin sila mapanood. Okay na rin yan, para especially yung mga sa FB, masyado nang talamak yung mga reels doon kadalasan nauuna pa sila kay Kalingap Rob, hindi pa na-upload doon sa channel ni Kalingap Rob na andun na yung mga reels, di ba? Nandun na yung mga eksena na dapat abangan. Kaya sabi ni Kalingap Rob, nasisira yung flow ng kanyang vlog, So, what about the other love team? Itong, nabanggit niya sa kanya, yung Edmar o Marward, which ba yan? Edmar or Marward?
akala ko, ano na to akala ko wala na rin to Marian and Edward. Akala ko si Marian kay, kay Kuya David Vlogs na kasi parang mas sila yung napapanood ko, no? Kahit nasabi mo pa TikTok lang yan. Parang, parang sila yung napapanood ko It seems na parang kinakagat din naman ng mga tao. So, kaya nung narinig ko kay Kalinga Prab na magkakaroon nga ng vlog ang Marian at Edward ay nakakatuwa rin naman kasi okay din naman yung tambalan nilang dalawa, di ba? And of course, ang EDPAW na nakakatuwa dahil parang active ngayon kasi nung mga nakakaraang buwan, nagtatanungan din yung mga supporters ng EDPAW sa akin sinasabi nila, kailan po mamang EDPAW? Wala naman ako masagot kasi hindi ko alam kung bakit walang EDPAW. Pero ngayon babawi kayo ma'am EDPAW kasi madalas, mapapadalas ang pagpa-vlog sa EDPAW kasi nga ang EDPAW naman, ang love team naman ng EDPAW ay isa yan sa mga tahimik na love team, walang intriga. And at the same time, talagang good vibes. Ang tawag ko nga dyan, cute na love team Ang cute naman talaga ng EDPAW, no? And talagang good vibes lang to. So, syempre ang EDSI matatag pa rin nandyan kasi wala naman masyadong nababasa si Kalinga Prab na mga parang, alam mo na, parang nanghihimasok, no? Parang ang problema yata lang ni Kalinga Prab sa EDSI, yung parang founder ni Viancene, no? Joke lang po, joke lang. Hindi naman problema, kaya lang parang ang daming mga comments against kay Doc Love. So, ano pa ba ang Migris? Patuloy pa rin na huwag natin kakalimutan, ang Migris ay hindi love team, tandem lang sa kantahan, tandem lang sa pagpapasaya. And sino pa ba ang mga... Of course, ang Rajel ay nananatiling nandyan, bagamat madalang i-vlog ay okay na okay ang Rajel, no? Kumbaga nakakakwentuhan ko naman ang mga supporters ng Rajel at bagamat inip na inip sila lagi sa pag-iintay ng video ng Rajel, ang mapupuri mo sa mga Rajel ay lang sila, yung tahimik na nag-aabang sa kanilang mga inidolo at nanonood, sinusuportahan naman nila yung of course ang video ni Kalinga Prab at saka syempre yung kay Coach. Ayan, shout out sa mga ka-Rajel dyan. And Faranjoy, hindi pa naman natin to may tuturing na love team kasi kumbaga nasa balag pa to ng alanganin. Sabi nga ni Kalinga Prab, kung hindi talaga pinapayagan na magkaroon ng Franjoy, wala naman din daw problema sa kanya, di ba? And para kay Rab, kung sino lang yung willing, ay willing din siyang tumulong. Pero sana matuloy din ang Franjoy kasi cute din naman yung tong dalawa na to at parang umaapaw din sa chemistry at saka ang lakas din, ang dami rin nag-aabang. Kaya lang nasabi nga ni Kalinga Prab, pag ayaw, hindi niya pinipilit. And of course, itong isang huli nating babanggitin na love team, medyo parang nalulungkot ako kasi hindi ko na-expect na ganito, na akala ko kahit na hindi nagkikita, ang tinutukoy ko po ay ang Pong din, hindi sila nagkikita, patuloy silang may communication kahit sa, di ba, sa mga true chat, ganyan. Pero ang daming ni-reveal ni Pong doon sa huling vlog ni Kalinga Prab na marami daw may mga chat daw siya kay Eden na parang hindi naman niya nasisin. Parang naglabas dyan si Pong ng kanyang saloobin. Tapos may mga may tinatanong si Eden nabanggit nga ni Pong di ba binanggit ko sa'yo yan, sinabi ko sa'yo yan. So parang daramdam siya na parang hindi naman yung mga sinasabi niya ay hindi naman nasa sa puso, nasa sa isip ni Eden, like yung may kinalaman niya ata dun sa father niya, no, si Pastor Dong Henry. Kaya sabi niya parang may himig pagtatampo si Pong. That time pa naman nung pumunta si Pong ay merong karamdaman, kaya baka medyo naging sensitive pa ng konti si Pong. Doon sa himig niya dyan, ang tono niya dyan kay Eden, parang tila nagpapaalam na siya, no? So, sana naman, wag naman muna, no, Pong, kasi ang dami na rin namang sumusuporta sa inyo at maraming malulungkot, no? But, sa himig ng pananalita ni Pong, parang
parang marami siyang problems na gusto niya, meron siyang mahihingaan. And parang kinoconsider niya si Eden, kaya si Eden ay sobrang busy. And ang kinakaturan ni Eden is yung pag-duty niya nga sa hospital at medyo malayo nga ang kanyang biyahe. But ang sabi naman ni Pong ay syempre hindi naman daw araw-araw yun, every other day daw naman yun. Kumbaga parang nakukulangan si Pong sa time. So nung binanggit ni Pong yun kay Eden, parang naiba yung topic, no? And yung pinaka parang tumatak sa isip ko dyan sa sinabi ni Pong is yung sabi niya, nauunawaan naman niya si Eden dahil malinaw sa kanya yung sinabi ni Eden na ang kanilang pagsasama ay for love team only. Yun ang sinabi niya. So parang ramdam ko yung parang disappointment ni Pong, and ramdam ko rin na parang ito sa akin lang, no, parang feeling ko parang umasa si Pong na yung magandang pagtitinginan nila ni Eden kasi 'di ba, kasi bago sila i-vlog mag-close din sila, 'di ba, nagjo-jogging sila, nagkakausap sila ganyan, parang yun nga, parang siguro umasa si Pong na yung pakikitungo ni Eden sa kanya ay hindi lang pang love team. Yun intindi ko, no? I don't know. Kaya nga, kita natin dyan na masama talaga ang pakiramdam ni Pong, and at the same time, baka masama na rin ang loob. Kasi hindi niya na tinapos yung vlog. Hindi niya na naabutan yung unboxing. Ang gaganda pa naman ng laman. And siguro papaabot na lang ni Kalinga Prab sa kanya. And congratulations kay Eden kasi ang gaganda talaga ng laman nung package na kanyang binuksan. Nalimutan ko yung pangalan ng sponsor, pero doon sa sponsor na nagbigay ng package na yon ay maraming salamat po. Ang gaganda talaga. Tuwa si Eden. Kumbaga sabi nga ni Kalinga Prab, no, quality. Talagang di kalidad branded. So, ayan so tingnan natin kung hanggang saan, hanggang kailan, kung hanggang sa sino yung mananatiling matatag talaga dito sa mga love team na binuo ni Kalinga Prab. So with that, mga Kalinga, hanggang dito na lang po muna ang ating pagpuhan. Gawin ang ating kahit pinapangarap.